Pagkatapos ng sunod-sunod na bawas presyo, big-time oil price hike naman ang ipatutupad simula bukas, August 20. Piso at 20 sentimo ang dagdag sa presyo kada litro ng diesel. Piso naman ang itataas ng gasolina, gayon din ang kada litro ng kerosene. Tulad sa Batangas, sinuspindi rin ang klase sa ilang lugar sa Metro Manila dahil sa masamang kalidad ng hangin. Pero sabi po ng PHIVOLCS, hindi yan VAG na galing sa bulkan, kundi local pollutants. Bagamat pareho ang dahilan kung bakit sila natatrap malapit sa lupa. Alamin sa pagtutok ni Oscar Oida. Bunsod umano ng presensya ng volcanic smog o VAG mula Bulkang Taal, kung kaya kinansela ang face-to-face classes kanina sa ilang lugar sa Batangas. Mabagal yung hangin, kaya yung VAG na na-observe natin sa Batangas ay dahil po of the slowing state which prevented yung sulfur dioxide from dissipating quickly. Pero maging sa Pasay City, nagsuspindi ng face-to-face classes alas 11 ng umaga kanina. Rekomendasyon ito ng Pasay City Risk Reduction and Management Office, bunsod ng umano'y poor air quality. Sa Jose Rizal Elementary School nga sa nasabing lungsod. Para pong kumakain ako ng pulburon na parang na-choke po ako na parang may nalunok na ako na parang pulburon po na parang medyo nahirapan po din akong huminga. Tapos ang kati-kati po sa balat. Naamay ko lang. Naamoy mo? Para invisible. Sinuspindi rin ang mga klase sa Paranaque. Makulimlim at saka yung medyo maano sa mata, medyo mahapdi, parang paging lang. Yung usok po sobrang kapal. Sa sukat po banda. Tapos kapag tumitingin ka po sa taas masakit sa mata. Sinuspindi na rin ng Education Secretary ang face-to-face classes sa Calabarzon at Metro Manila. Alternative learning modalities tulad ng modular at online learning muna ang gagamitin. Pero ayon sa PHIVOLCS, hindi umano VAG o volcanic smog ang nakakaapekto sa Metro Manila, kundi epekto ng local pollutants na pinalala ng mabagal ding hangin. Pareho ito sa nagpalala sa VAG sa Batangas. Mabagal po yung hangin natin, hindi po makaangat, hindi lang sa Batangas but also in Metro Manila. Mabagal yung hangin that prevented the local pollutants from dispersing vertically and causing them to stay at lower levels. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Sa loob ng 28 taon, kaagapay na tayo ng mga kapusong nangangailangan ng dugo. Ramdam namin ang inyong suporta, lalo't halos 2,000 blood bags ang ating nalikom sa Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project ng GMA Kapuso Foundation nitong nagdaang Sabado. Lubos po kaming nagpapasalamat sa lahat ng nakiisa, kabilang ang aming mga partners, sponsors at volunteers. Kayo po ang tunay na mga bayaning kapuso. Astig sa kalsada, pero busilak ang puso. Yan ang mga motorista ng grupong NCP. At mas naging makabuluhan daw ang kanilang biyahe nang magtungo sila sa Ever Commonwealth nitong Sabado para mag-donate ng dugo sa isinagawa nating bloodletting project. Ito po'y maitulong natin sa ibang mga nangangailangan at higit sa lahat, yung puso na makatulong ka. Napakasarap pakiramdam. Present din ang volunteer group na Community Search and Rescue Forces of the Philippines na nagmula pa sa Quezon Province at Cavite. Buhay naman daw ng mga nangangailangan ng dugo ang handa nilang sagipin. Si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner at ilang opisyal nag-donate rin ng kanilang dugo. This is our way of giving back also to the community. We are also giving our blood so that we could help. Tuwing Agosto, kasabay din ang pagdiriwang ng aking kaarawan, magsasagawa ang GMA Kapuso Foundation katuwang ang Philippine Red Cross ng Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project sa Ever Commonwealth. Kayong lahat ay aking pinasasalamatan dahil damang-dama ko sa puso ko yung pagmamahala nating lahat kapag nandito ako sa bloodletting sa Ever Commonwealth. Love is alive right now in our midst. May handa rin tayong pagkain at freebies. Habang nagbigay naman ng saya ang ilang performers.
Nakalikom po tayo ng 1,792 blood bags dahil sa inyong kabayanihan. Sa 28 years po nating magkasama ay nakapag-kolekta na po tayo ng almost 70,000 bags of blood at nasa more than 200,009 patients na ang ating natulungan. Sa mga nais pang tumulong, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Mainit at masayang tinanggap ng Global Pinoys all the way from Toronto, Canada ang nagpapatuloy na Sparkle World Tour. Doon naman nagpasaya sina Alden Richards at Bubay, pati si Isko Moreno na nakilala naman si Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Makichika kay Larson Tiago. Libu-libong global Pinoy ang nagsiksikan, naghiyawan at nag-enjoy sa matagumpay na pagtatanghal ni na Alden Richards, Bubay at Yorme Isko Moreno sa Taste of Manila sa Toronto, Canada. Si Bubay, kuhang-kuha ang kiliti ng audience sa kanyang mga patawang hirit. Bawat bitiwang punchline ng Sparkle comedian ay bentang-benta sa lahat. Sinabayan din si Bubay ng mga manunood sa kanyang mga awitin. Pagpasok ni Isko, sinalubong siya agad ng palakpakan. Click na click sa audience nang magpalaro si Isko ng Bring Me. Ready na ba kayo? For $200! Namigay rin siya ng Sparkle t-shirts at nakipagkwentuhan on stage kasama ang ating mga kababayan doon. Nang tawagin na ni Isko si Alden, lalo pang lumakas ang tilian at palakpakan. Handog ni Alden ang isang kilig na harana. Lumapit pa siya sa mga kapusong nag-abang sa kanya. Napasana all naman ang marami nang maswerteng makuha ng lucky fan ang suot na jacket ni Alden. Espesyal din para kay Yorme dahil sa Taste of Manila, nagkaroon ng pagkakataon na magkita at magkakilala sila ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Thank you also for celebrating. Siyempre po, I would like... Sobrang memorable din para kina Alden at Bubay ang ginawa nilang show sa Canada. Lalo't libu-libong Pinoy abroad ang kanilang napasaya. To all our Global Pinoys, maraming salamat po sa napakainit na pagtanggap ninyo sa amin dito sa Toronto for Taste of Manila. And we hope we can see each other again. Sana makabalik kami dito. And maraming salamat po na nag-enjoy kayo. At sana nabigyan namin ng ngiti ang inyong mga buhay sa pagbisita namin dito. So until the next time, see you Global Pinoys, see you Toronto. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Inalmahan ni Second Gentleman Attorney Manasseh Carpio ang pagdawit sa kanya ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban sa 6.8 billion pesos shabu shipment noong 2018. Halatang walang basihan, malisyoso at walang katotohanan ng mga alegasyon noong Biyernes ayon kay Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Anya, tiwala siyang mababatid ng mga mambabatas na politika ang motibo sa mga pagdidiin ni Guban sa kanya at bayaw niyang si Congressman Paulo Duterte. Ipinunto rin niya na mismong si Guban na ang nagsabi noon na gawa-gawa lamang ang mga pahayag niya sa isinumiting affidavit sa Senate Inquiry at Court Proceedings. Nakatanggap naman ng upgrade sa credit rating ang bansa na A- mula sa Japan-based credit watcher na Rating and Investment Information o R&I. Ito po ang pinakamataas na credit rating na natanggap ng bansa. Ayon sa R&I, dahil ito sa patuloy na paglago ng national income. Ikinagagalak ng Pangulo ng balita kanaanya, patuloy na malakas ang kumpiyansa ng mga investor at sigla na ekonomiya ng bansa. Dagdag benepisyo rin daw ito dahil imbis na gumastos sa interes, matitipid ang pera na maaring ilaan sa iba't ibang pampublikong serbisyo. Limitado ang biyahe ng LRT2 sa ngayon. Ayon sa Light Rail Transit Authority, sa ngayon ay mula Recto Station hanggang Cubao Station at pabalik ang biyahe.
may nasira raw na catenary sa pagitan ng Katipunan at Santolan Station. Panida ng well-deserved vacay ni Sanya Lopez sa Bali, Indonesia ang mga scammer na gumagamit ng kanyang photo at pangalan. Babala ni Sanya mag-ingat sa modus na nanghihingi ng donation para umano sa isang outreach program. Makichika kay Aubrey Carampel. Kahit saan ka naroon, sa bayan man o nayon. Time out muna as Teresita sa pulang araw si Sparkle star Sanya Lopez na nasa Bali, Indonesia ngayon for her birthday vacation. Time to recharge and relax si Sanya na nagpost ng picture sa Instagram in a nude cutout swimsuit. Pero habang nagbabakasyon, nakarating daw kay Sanya na may gumagamit ng kanyang pangalan para makapanloko. Kaya babala niya. Sa lahat po ng mga chinat ng scammer, hindi po ako yon. Okay, malinaw, hindi po ako yon. Huwag po kayo magbigay agad-agad ng tulong. My goodness. Sa isang messaging app, ginagamit daw ng scammer ang pangalan at picture ni Sanya para manghingi ng donasyon para sa isang outreach program. Hindi raw ito si Sanya, kaya huwag daw basta-basta maniniwala. Tawagan nyo, i-video call niya. Kailangan mukhang-mukha ako. Hindi po talaga ako yan at hindi po ako hihingi basta-basta ng tulong. Okay, huwag po kayo maniwala sa scammer. My gosh, ang dami nang naloko. Yung mga nag-send na, please, wag po. Samantala, mas umiinit pa ang mga tagpo sa pulang araw. Ang ina ni Teresita na si Carmela, ipinagkasundo ang anak para pakasalan si Hiroshi na ginagampanan ni David Licauco. I accept your proposal. I want my Hiroshi to marry your Teresita. Eduardo. Dahil dito, magiging it's complicated na ang relasyon ng magkakaibigan. Dahil si Teresita at Eduardo na karakter ni Asia's multimedia star Alden Richards ay nagkakamabutihan na. Talagang nangasar pa tong si Pangit, oh. Ikaw nga si Hiroshi. Habang si Adelina at Hiroshi na ginagampanan ng Barda ay nagkakagustuhan na rin. Adelina, it is an absolute pleasure meeting you again. Ang malaking tanong, maipaglalaban nga kaya nila ang pag-ibig sa isa't isa? Yan ang mga dapat abangan sa pulang araw pagkatapos ng 24 oras. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.